Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay naririto muli at pagpapatuloy po yung ating studio na tinatawag. Pero bago po magsimula ay nais ko na pong ibahagi yung isa pong tinalakay namin kagabi sa pag-aaral namin sa Zoom ng lupon ng mga mag-aaral ng Espiritismo. Mula po dun sa aklat na The Gospel According to Spiritism, mayroon pong isang Bible verse na tinalakay doon. Ito po ay galing sa Mateo 25:29. Na ang sinasabi doon, yung mga mayroon ay lalo pang makakatanggap. At yung mga kulang ay lalo pang tatanggalan. Kung ating pagbabatayin lang ang letra, sasabihin natin, hindi yata makatarungan yon na yung mayaman na, ay madadagdagan pa yung yaman, habang yung isang mahirap ay mababawasan pa. Pero kung kukunin nga po ang diwa ng bersikulong yan, tinutukoy lamang po ito, yun pong sinasabi nga natin na karunungang lihim. Yun pong mga nag-aaral na tungkol sa mga batas ng naturalesa sa kalooban ng Diyos, dahil sila ngayon ay mas naliliwanagan na. Nakakagawa po sila ngayon ng mga hakbang upang lalo pa na mapayabong yung kanilang karunungan. Makakaiwas na po sila sa mga hindi makabuluhang mga gawain. Samantalang yaong nakalugmok pa din doon sa tinatawag na nating kamangmangan o kawalan ng kaunawaan, ay patuloy at patuloy na lumilikha ng mga tinatawag na nating kakulangan o kamalian na kanila ngayon dinadagdagan yung kanilang karma o cargo de consensya kung ating tawagin. Kaya nga itong ating paaralan ay nakatuon sa pagpapalawak ng karunungan natin. Kaya nga ang lema ng ating kapatiran, patungo sa Diyos, pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. At ang doktrina nga ng Espiritismo, bakahin ang kamangmangan at fanatismo. Kung kaya nga ang mga ganitong pagkakataon na tayo ay mayroong malayang talakayan o open forum o studio, kinakailangan po nating pagyamanin, samantalahin na tayo ay magpalitan ng kuro-kuro upang mapalawak nga natin yung ating kaunawaan. So, yan po yung pauna kong bati sa inyo. Magpapatuloy na po tayo. So, tulad po ng nakagawian, ang batayan po ng ating pag-aaral ay itong aklat ng ating fundador, ang Don Juan Ortega, na naging Pangulong Pangkalahatan din ng ating kapatiran. Nandito na po tayo sa chapter 4 na ang paksa po ay tao. Okay? So naalala ko po ito dahil nga po ito yung isa sa mga unang tinuturo sa Sunday School noon. Unang tanong, ano-ano ang bumubuo sa tao? Ang sagot, espiritu, peri-espiritu, at katawang laman. Ano ang espiritu? Ang simulaing lakas na nagbibigay buhay at naghahayag ng pag-iisip, damdamin at kalooban. Tanong, sa makatuwid, ang espiritu ay may tatlong kaangkinan? Opo, pag-iisip, damdamin at kalooban. Ano po bang ano pong pumasok sa isip niyo nung binabasa ko po yung tanong at sagot na yan? Espiritu. Mahalaga po ito. Dahil nga po, tulad ng ating napapag-aralan, ang bawat isa po sa atin ay mayroon ngang espiritu na tinatawag. Sino pong nais magtanong o magbigay ng kuro-kuro? Baka meron po yung nais linawin. So
So pagbalikan po natin, simulaing lakas. So ang spirit po natin ay enerhiya. Ang kinaiba nga po natin, kinaiba dito, kasi hindi po ba maraming uri ng lakas o enerhiya? Sa katawan o sa sinuko, mayroon ng magnetismo, kung tawagin. Yan po ay uri ng lakas o puwersa. So ang espiritu daw po ng tao, espiritu natin, ay isang uri ng lakas o enerhiya. Pinalangka po ang pinagkaiba, mayroon pong katalinuhan. May talino, may isip, kumbaga. Tayo raw ay lakas na mayroong kaisipan. Pemi. Ang espiritu ayon sa simbolan ay simulaing lakas. Ang uri ng lakas, ang wika mo nga, kapatid. Sa aking pagkaunawa, ang simulaing lakas ay kalilikha ng lakas. Kakatanggap ng lakas, balit ang simulaing lakas ay iba sa lakas. Hindi siya katulad ng ibinibigay niyang lakas, kundi pwede siyang makalikha ng lakas na maaaring makatulong o makasira doon sa kanyang kapwa. Kaya nga sinasabi, kinakailangan ng katalinuhan upang mapaigkas mo ang magagandang lakas na nakatutulong. Kaya dapat natin maunawaan na ito'y lakas ng ating espiritu. Tayo yung mga simulaing lakas. At tayo rin ang lumilikan mga bagay na bumabalik sa atin na hindi maganda. Kaya nga tama lamang na matutunan natin kung ano yung simulaing lakas. Maraming salamat, Kuya Emmy. So tulad nga na nabanggit ni Kuya Emmy, yung sinasabi niya, di ba, kapag tayo ay magpapases o tayo ay may imposisyon na tinatawag, tayo ay nagsasalin ng lakas. Yung tawag nga natin dito ay fuerza vital. Di ba? So ibang uri po yun. Yung fuerza vital, samantalang lakas po yan, wala po yan nung katalinuhan. So ibang uri po ng lakas. Kakaiba ang espiritu ng tao. Na kung atin pong uunawain, dahil nga po simulaing lakas yan na may katalinuhan. Kapag tayo po, dahil sinabi nga, may kaangkinan, pag-iisip, damdamin at kalooban. Kapag mayroon po tayong mga negatibo na iniisip, halimbawa may puot tayo tulad sa tungo sa ating kapwa, kung mayroon po tayong galit na nararamdaman, tayo po ay nagpapalabas ng negatibong puwersa. Dahil tandaan nga natin, lakas tayo eh. So ang ating pong kaisipan, ang ating damdamin, mayroon pong inilalabas siya na puwersa. Kung paano sa mga kasangkapan natin, sa mga kurandero-kurandera, kapag nanggagamot, nagbibigay po ng lakas yan, naglalabas. Positibong lakas po yon. Dahil nga po, maganda yung ating hangarin, nais natin na makatulong sa pagpapagaling, kaya po positibo yung lakas. Samantalang yung kabaligtaran, kapag tayo ay mayroong puot, may inggit tayo sa ating kapwa, negatibo naman yung ating pinalalabas na puwersa. Kaya nga po iyan yung nasa Biblia, doon po sa ikasyam na commandment, na kapag ikaw ay naiinggit sa iyong either asawa or yung property ng inyong kapwa, kung ikaw ay nag-iimbot, kasalanan na raw po yon. Dahil nga negatibo ang enerhiyang ipinalalabas mo. So tandaan po natin, kaya nga po sinasabi sa atin, iniisip pa lamang natin, nagkakasala na tayo. Pero yung kabaligtaran din po nun, nag-iisip pa rin tayo, nag-aambil tayo ng lakas. Kapag mayroon po tayong pinahatdan sa pamamagitan ng telepatya, yung mga may sakit na malayo ang lugar, yan po ay positibo naman na enerhiya. So nagkakawang gawa po tayo. So malaga po yun, tandaan natin, kung anong iniisip natin, mayroon na kagad yung epekto.
At hindi lang po yon, dahil nga lakas yan, yung kalagayan ng ating kaisipan nakakaakit ng ibang mga espiritu, ibang mga lakas. Kaya ngayon sinasabi natin mga manghihibo o mabababang espiritu, tayo po mismo ang humahalina sa kanila. Kaya nga po kung mayroon tayong kapatid o kaibigan na lubhang nagugulumihanan, mag-ingat po yan dahil umaakit po ngayon ng tinatawagan nating mabababang espiritu. Ang kabaliktaran naman po ron, bago po tayo magsesyon, kinakailangan nandito na po tayo sa loob ng lunduyan 30 minutes before the time. Kasi nga kailangan natin iwaksi ngayon sa ating isipan lahat ng mga negatibo, ng mga alitigtigin. Hindi sa pinatatamaan ko si brother. Nabanggit ko lang. Pero kaya nga po sinasabi natin, yung mga lituntunin dito sa ating lunduyan, mayroon po yung paliwanag. Hindi lang dahil yung mga opisyal natin noon naisip na, hindi mas maganda kung 30 minutes na andito na. Dahil ano po ang paliwanag dyan? Sa paglalakbay po natin, tulad ko halimbawa, nanggaling ako sa Antipolo, 5 lipat ng sakay ang aking nasakyan. Lumagpas pa nga po ako kanina sa monumento, bumaba ako sa Balintawak. So sa paglalakbay po yan, marami ako nakakasalamuhang tao. Katabi ko sa jeep, katabi ko sa tren. Na bawat tao pong nakasalamuha, nakatabi ko, may enerhiya po yan na ipinalalabas, na nasasagap ko. Na sari-sari po ngayon yung uri ng lakas na yan, na nasasagap natin kung tayo papunta rito. Lalo na po, limbawa, kung nagdadrive, tapos ikinat ka ng jeep, sumilakbo yung damdamin mo, nagalit ka, minura mo. So meron ka ng negatibo na enerhiya, tapos papasok ka dito sa lunduyan. Baon-baon nyo pa po yung mga negatibong enerhiya na yan. Kaya nga sinasabi, kinakailangan 30 minutes before the time, nakaupo na po tayo sa mga luklukan natin at nananahimik. Dahil iwinawa kasi po natin dapat yung mga negatibong lakas na nasagap natin. Dahil kinahalina po natin ang mga batlaya, ang mga matataas na espiritu. Ganyan po yung kapangyarihan ng isip natin, kapangyarihan ng ating espiritu. Nakakaakit po yan ng kasintulad, ng katulad na alitigtigin. Kung tayo po ay may negatibong alitigtigin, nahalina natin mabababang espiritu. Kung tayo ay may kapayapaan, katahimikan, dalisay ang ating damdamin at kalooban, nahalina po natin ang mga batlaya. Kaya nga po, kinakailangan maunawaan natin yan. Yung ating espiritu, yung ating yung kaangkinan ng espiritu. Di ko? May nais kayo tanong? O idagdag? Magandang umaga. Good morning. Binanggit mo kanina tungkol dun sa mga masasamang alitigtigin na nangyayari sa araw-araw ng buhay natin. Kung saan, di ba ito ay natitrigger lamang ng ating mga kapwa din? Di ba? Kasi kung ating pakakaisipin mabuti, yung mga bagay na to ay kusa o automatically na pumapasok sa atin, nagkikreate ng, sabihin na lang natin, ng negative impression. Lalong-lalo na sa mga balita ngayon sa gobyerno, no? Numaling makaiwas sa mga ganun eh. Kaya nga sabi ko, paano, how are you going to handle this? Dahil paano isasarado mo yung pag-iisip mo, isasarado mo yung tenga mo, tsaka yung mata, parang 3 monkeys, di ba? Hindi maaaring ganun eh. Siguro, merong mga bagay na sabihin na natin na merong mga bagay na may mga bagay na exceptions.
Hindi kaya. Dahil, hindi kasi automatically, di ba? Dahil pareho din ni Maestro Jesus, nung siya'y nabubuhay pa, siyang nakikita ang mga bagay na hindi kalais-nais na pinupuna din niya, no? As a matter of fact, dapat sasabihin nga natin na bakit nga ganun ang nangyari? Paano? Nasa dilemma pagka ganun. Okay. So yung tanong ni Lico Ferdi, pakidinaw lang ko. Na yun nga, hindi raw kasi natin maiwasan. Lalo na nandito pa tayo sa mababang daigdig, napakarami pang mga mabababang alitigtigin, negatibong enerhiya sa ating kapaligiran. So paano raw natin ngayong haharapin yon? Kaya nga po hindi ba laging binibilin sa atin dito, palakasin natin ang ating espiritu. Kasi nga, kinakailangan natin mapaglabanan lahat ng mga negatibong enerhiya, nagsisimula na nga sa sarili natin. Dahil nga tulad ng binanggit ko kanina, tayo mismo ang humahalina na yan. Kapag tayo ay nagagalit, sigurado po, merong uudyok sa atin, oo nga, di ba? Mali nga yun. Tama, magreklamo ka. Magalit ka dun sa mga yon. Samantalang ano nga yung sinasabi naman ng mabuting espiritu? May kadahilanan bakit nangyayari ang lahat ng yan. Inaani mo lang kung ano ang iyong itinanim. So kaya nga rin, habang nandito pa tayo sa kahinaan, halimbawa na lang, gamitin kong halimbawa yung mga kasangkapan. Anong bilin sa mga kasangkapan? Huwag kayong makikinig sa mga teleserye noon. Huwag kayong magbasa ng mga comics na puro hindi maganda yung mga tema ng mga kwento. Kasi nga, binubuksan ninyo ang sarili ninyo dun sa mabababang alitigtigin na iyon. So, tayo mismo mag-ingat. Kapag alam natin hindi pa natin kaya na panghawakan yung ating sarili, matitrigger pa tayo yung ating galit, tayo na mismo ang gumawa ng kaparaanan para malayo tayo doon, para umiwas. Pero ang pinakamagandang tugon doon ay palakasin natin yung ating sarili, yung ating espiritu, na maging malakas yung ating enerhiya na kayang itaboy yung mga negatibong impluensya sa ating kapaligiran. At magagawa natin ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral tulad nito. Kapag naisaisip natin lagi, tayo mismo ang hahalina dyan, iwawaksi po natin ang mga negatibong emosyon. At yun nga, kapag naunawaan natin, lahat ng nangyayari may kadahilanan. Kung mayroon mang umagrabyado sa atin, kung mayroon mang gumawa ng hindi maganda sa atin, may pahintulot yan ng Diyos. May pahintulot ng batas naturalesa dahil nga kinakailangan mong punuan kung ano man ang iyong naging pagkukulang noon. Kaya nga sinasabing mahalin ng kaaway. Dahil anong ginagawa ng kaaway, ibinabalik lamang sa iyo yung puot, yung pananakit na ginawa mo sa iyong kapwa noon. Dahil nga po ang batas naturalesa ay batas ng wagas na ustisya. Sinisingil lamang ang may pagkakautang. Minas ka dagdag, Diko? Oo, kasi I agree, no? Amen naman sa sinabi mo. Kaya nga lang, nandun pa rin yung pagkakataon na miski sabihin mong iwawaksi mo, pumasok na rin sa'yo eh. Kaya nga iwawaksi mo eh. Kaya nga, as far as I know, yung ginagawa ng mga Tibetans, ina-isolate nila yung sarili nila. Which is somehow not acceptable dahil you have to be exposed eh. Di ba? Doon sa mga bagay na yun, para palakasin mo nga rin yung sarili mo. Pero then again, while doing that, na-expose mo na rin yung sarili mo, natanggap mo na, nagkaroon ka rin ng negative feeling about that particular incident.
So, nandun na rin. Nagkasala ka na rin ba nun? Di ba? Kasi kung gano'n, nagiging vicious cycle eh. For as long as you're living in this society, sana napakarami talagang ganyan mga bagay. So, there has to be something else. Hindi po pwede sigurong, mahirap tanggapin, no? Mahirap tanggapin. Although sabihin natin, if that's the law, cannot do anything about it. Pero, mahirap. Parang, highly debatable, highly questionable sa akin na basta nilang magiging kasalanan, no? Kasi sa akin ang kasalanan, yung bagay na nangyari o ginawa mo, na alam mong mali, ginawa mo pa uli. Ngayon, ang pagkakamali, yung nangyaring mong bagay, eh hindi mo alam na nangyari, na nakasama. Yun ang pagkakamali. Siguro, masamang sabihin nilang natin pagkakamali. Mahirap tanggapin na kasalanan kaagad eh. Lagi ko kasi, sabi nga ni Alan Kay, yung lahat ng yan, pagdadaanan natin eh. So, there has to be some exceptions to this particular rule. Hindi basta gano'n na lang. Okay. So, yun nga po yung sinasabi natin, di ba? Di ba may excuse naman yan? Kasi nga talaga na-provoke ako eh. Na-trigger ako. Di ba? Pero tandaan po natin, ang batas naturalesa, the law of action of reaction, neutral po yan. Hindi po yan nakikinig sa paliwanag natin o palusot natin. Basta ang batas, kung anong itinanim siyang aanihin. Pagbabayaran hanggang huli-hulihang beles. So ibabalik sa atin kung ano man ang ating inilabas. Dahil nga sinasabi po natin, sinasabi ng Espiritismo, ang Diyos hindi humahatol. Basta inilatag niya ang batas naturalesa. Kaya nga kinakailangan maunawaan natin na mayroong batas ng galaw at ganting galaw. Kung maglabas tayo ng enerhiya, negatibo, babalik negatibo. Kung positibo, babalik positibo. Kaya nga, hawak natin yung ating kapalaran. Dahil nga, kinakailangan talaga nating mapalakas ang ating sarili upang mapanghawakan natin. Na hindi na tayo magagalit, hindi na tayo matatakot, hindi na tayo malulungkot. Kaya nga ibig sabihin nun, kinakailangan mapanghawakan natin, maunawaan natin, bakit ganito ang buhay? Bakit ako napapaligiran ng mga taong tulad ko ay makasalanan din na maraming pagkakamaling ginagawa? Hindi po ba kaya nga po laging tinatawagan tayo dalisayin natin ang ating mga sarili, palakasin natin ang ating mga kaisipan. Ibig sabihin nun, unawain ninyo na nangyayari lamang ang dapat mangyari. At kung nais ninyo na kayo ay hindi na dumaan sa ganyan, magsikap kayo na hindi na kayo bumalik sa daigdigang ito, na kayo ay maangat na sa susunod na daigdig na mas mataas na yung uri ng mga espiritu. Subalit, habang tayo nakukulong pa rin sa ating kamangmangan, sa kahinaan natin, babalik at babalik tayo dito dahil nga batas ng halinahan yan. Again, panghawakan natin, bakit sinabi nga ni Jesus, mahalin ng iyong kaaway? Ano ginagawa ng mga kaaway? Corrupt, di ba? Sila yung nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila yung mga nananakit sa atin dyan. So bakit nangyayari sa atin yan? Bakit tayo iniluklok sa isang bayan na mayroon ng mga corrupt? Sa daigdig, nakaramihan naman ng gobyerno, mayroon pa rin korupsyon. Kasi nga, naroroon tayo kung saan dapat tayo. Kung saan nararapat ang ating kinalalagyan. Dahil nga po, batas ng halinahan yan. Hindi ka maaring tumungtong na sa kolehiyo hanggang hindi mo pa napapasa yung mga algebra, geometry, trigonometry sa high school. Kinakailangan dumaan ka muna sa mga antas-antas na yan. At mangyayari lamang yan sa patuloy na pag-aaral, patuloy na paggawa ng mabuti. Yung kawang gawa. Kasi tanda natin, ano ang simulain ng Espiritismo? Sa labas ng kawang gawa, walang kaligtasan.
Yung kaligtasan, may karugtong po yan eh. Kaligtasan sa pagkakamali. Kaligtasan doon sa epekto ng mga pagkakamali natin. Yun yung kaligtasan. Yung pag-angat ng ating kamalayan, ng ating kaantasan, na nandun na tayo ngayon sa isang daigdig na wala na nung mga nagsasamantala sa kapwa. Sa daigdig kung saan ang lahat ay handang tumulong sa mga nangangailangan. So yun po yung sinasabi ko nga, nasa sa atin, nasa espiritu natin, kung saan natin itutuon yung ating mga pagsisikap. Baka may nais pong magbigay ng sariling tugon. Malaya po ito, malayang talakayan. May naka-off yata yung mic. Paki-on lang. Yan. Okay. Bilang bahaging tugon po dun sa tanong ng kapatid na Fergie, kung bakit may mga paano natin hahawakan ang ating mga damdamin na parang tumutugon lamang sa mga pangyayari sa ating paligid. Ang nais ko lang sanang sabihin ay ang sarili kong pananaw. Ang atin pong damdamin ay base lamang sa ating pagtingin sa mga bagay-bagay. Ito po ay bunga ng ating paghusga sa mga pangyayari batay sa ating sariling pananaw. Mali yan eh. Yan, ginagawa mo kasi ang sama mo. Yan ang gusto mong gawin kasi yan ang nakakabuti sa'yo. Pero siguro dapat tingnan din natin na paano naman yung pananaw ng kabilang panig. Sabi nga po ng kapatid na JC, palaging sa bawat pangyayari o bawat bagay, mayroon pong dalawang side, dalawang pananaw, dalawang pagtingin na dapat po natin sigurong laging isa sa isip, yung sayo at yung sa kabila. Okay, tama, ganito nga yung tingin ko eh, pero ano naman yung tingin nila? Sa akin po, kung lagi tayong hahanap ng butas, makakakita po tayo. Ngunit kung titingnan din po natin kung meron bang ikabubuti ang pangyayaring ito para sa iba, para sa nakararami, o para kahit hindi marami, para sa konti. Dahil kung minsan po meron po tayong tinatawag na tyranny of the majority or tyranny of the minority. Sabi po nila, yung meron daw pong mga nakakaraming pananaw o pagtingin sa mga bagay-bagay ay parang pinipilit na lupigin ang tingin naman ng mga nakakonte. Mas marami kami yan lang tingin ninyo eh. Pero wala po bang karapatan yung mga kukonting yon? Minsan naman po, ang sinasabi nila, yan daw mga konting yan, ang ingay eh. Sila yung mga pinipilit yung gusto nila hanggang sila yung nananagumpay na boses na naririnig lang ng mga tao and ang lumalabas na palagay ay tama sila. Samantalang iilan lamang silang boses. Paano po natin ito babalansihin?
Siguro po ay tingnan natin ang karapatan o ang hustisya sa bawat isa ng lahat ng pangyayari. Ito ba ay nangyayari para sa iyo lamang? Para sa kanya lamang? Ibig bang sabihin, pagka para sa nakararami ay pabayaan na lang natin yung mga kukonti? Bawat isa po sa atin ay may pantay na karapatan. At siguro po, mababawasan ang ating pagdaramdam o ang ating pagkagalit kung palagi nating iisipin na bawat isa sa atin ay anak ng Diyos. Pantay-pantay po tayo dito, pantay-pantay po tayong may pangangailangan, may claim sa bawat bagay, sa bawat opinyon, sa bawat oportunidad. Ito po siguro ay tingnan natin sa isang positibong bagay. Hindi po siguro nakakatulong na palagi na lang iisipin natin na umpisa pa lang mali ka eh. Mali ka. Ako yung tama. Dapat po siguro nating alalahanin lagi ang itinuturo sa atin ng kababaang loob. Ang pagpipilit ng ating kaisipan sa ibabaw ng mga taong mahina ay isa pong kataasan at pamamayagpag na tayo ay higit na mabuti kaysa sa kanila na hindi po siguro dapat mangyari at lagi nating isaisip na kahit hindi po sila nagsasalita, kahit po sila ay mahina, kahit po sila ay tinitingnan lamang natin ng mga basura ng lipunan, sila po ay may karapatan sapagkat pare-pareho po tayong anak ng Diyos at dapat po ay tingnan natin ito sa ganitong paraan. Yes. Maraming salamat, Ate Celia. So bilang susog sa binanggit ko ni kapatid na Celia, tawagin ko lang po yung pansin ninyo muli sa logo ng La Humildad. Hindi po ba'y timbangan yan? Yung sinasabi po ni Ate Celia, yung walang kabuluhan, yung walang halaga, yung egoismo. Egoismo po eh, nakafocus lang tayo sa ating sarili, sa ating karapatan. Bakit mo niyuyurakan ang aking karapatan? Diba? Bakit mo ako binabaliwala? So yun po yung egoismo, nakatingin ka agad tayo sa ating sarili. Na nabanggit po rin yan sa pag-aaral namin kagabi, dahil nga po meron banggit sa Biblia, huwag mong pansin yung puwing sa mata ng iyong kapwa, habang mayroon kang tabla sa iyong mata. Na sinasabi nga, lalo ng araw, sa ating mga mag-aaral ng Espiritismo, na kahit paano ay naambunan ng mga aral mula sa kaitaasan. Sa atin po mismo daw, una nating gamitin yung mga aral. Tanungin natin, nakasusunod na ba ako doon? Or nalalagabag ko ba yung aral na yon? Hindi yung, si Christy, hindi nakakasunod yan. Diba? Tulad nga sinabi ni Ate Celia, mali yan eh. Yung ginagawa mo, Kuya Emmy, mali yan. Kaagad, nakafocus tayo sa kapwa, sa labas. Samantalang, ang hinihikayat sa atin, tignan nyo muna sa inyong sarili. Baka sa inyo nag-a-apply yung mga aral na yan, kaya nga ninyo naririnig yan, ay para sa inyo. Kaya nga po, huwag daw tayong hahatol, hindi ba? Hindi tayo maaring humatol, humusga sa ating kapwa. Na kung mayroon man tayong nakita na kakulangan o kahinaan, ay gagayahin po natin ng Maestro Jesus. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So sa makatuwid, kulang pa po sa kaunawaan. Hindi po dahil masama. Dahil ang Diyos naman walang nilikhang kasamaan eh. Kundi mangmang lang ang tao. Kung kaya nga nakakagawa ng hindi tama o hindi maganda. Natandaan din po natin, tinalakay din po ito dun sa Gospel according to Spiritism. Nakalagay din po yan sa Biblia, di ba? Habang hindi pa natututo ang tao, hindi pa ganun kabigat yung kanyang pananagutan. Dahil nga, hindi niya pa alam na mali pala yung ginagawa niya.
Kung kaya nga, hindi po ganon kalupit yung hagupit na babalik sa kanya, yung ganting galaw. Samantalang tayo na mag-aaral na naunawaan na ang prinsipyo ng karma, ng reinkarnasyon, mas mabigat na ngayon ang ating pananagutan kapag tayo ay lumabag. Anong sabi ni Jesus dun sa lalaking napagaling pagkatapos ng 37 taon na pagkalumpo? Huwag ka nang umulit pang muli, kundi mas malala ang mangyayari sa iyo. Diba ba? Kapag naunawaan mo na ikaw pala ay nagkasala, kung kaya nga dinapuan ka ng karamdaman o nung suliranin, kapag umulit ka pang muli, mas mabigat na ang balik sa iyo. Dahil dala-dala mo na yung responsibilidad ng pagkaunawa at pagpapatuloy na paglabag dun sa batas na yon. So, maraming salamat po, Ate Celia. Minas po mo magdagdag. Kung wala na po, pansinin po natin yung ikatlo, simula yung lakas na mayroong katalinuhan. So, ang kaangkinan ng Espiritu, pag-iisip, damdamin, at kalooban. Ano po ba yung kalooban? Ito po yung will na tinatawag. Yung lakas ng loob na gawin natin kung ano ang dapat natin gawin. Ngayon nga, marami sa atin daw, matagal na rito. Lumaki pa nga tayo rito sa sentro. Lumampa tayo sa Sunday school. So kahit paano, meron na tayong kaunting karunungan. Pero naisasabuhay ba natin? Nagpapatuloy ba tayo sa pakikipag-aral? Inaamin ba natin na tayo ay nasa mababa pang kantasan? At gumagawa ba tayo ngayon ng hakbang upang lalong mapabuti ang ating sarili? Yes, Digo. Kasi kanina, binanggit mo yung things happen because they ought to happen. No? Mangyayaring mga bagay na dapat mangyari. Somehow, para bang, ano ba to? Parang justification ng mga bagay na nangyayari. Justification na, nangyari kasi dapat mangyari. Kung di mangyayari yan, hindi mo ganito. Kasi sa bagay, kung isipin natin, yung pinag-uusapan natin yun, emphasis natin is more on the ideal mindset that we should have towards everything. But talking about reality, what about reality? Nandito yung we were given all the faculties by God, no? In order to think, number one, no? Tapos feel. So yung mga bagay na yan, nandun magkakaakibat yan eh. So pag nakita mo, mararamdaman mo na mali yung ginagawa, ano gagawin mo? Sasarado mo na lang din yung isip mo, lahat posible. No? Dahil kung ating pag-uusapan na lang yung mga bagay sa atin, sa mundo yan, pag-aaral na binababa sa atin, nandito yung mga dapat mong gawin, makakabuti para sa karamihan. No? Kaya nga, binanggit mo kanina, kung yung mga bagay na hindi nalalaman, na ginawa ng tao, hindi ganun katindi ang balik sa kanya. Siguro, ngayon, ganun no? Yung pagkakataon na nangyayari sa atin dahil sa hindi pa natin alam paano nating lalabanan. Di ba? Dahil tapos na napag-usapan para maihanda natin yung sarili natin, para mai-push natin yung ating sarili para magawa yon. But then again, sabi ko nga, reality will tell you na it's hardly possible na magawa mo kaagad instantaneously. Hindi po pwede. Okay.
So kaya nga po tayo ay patuloy na nag-aaral. Sa katotohanan naman po kasi, lahat ng mga relihiyon, lahat ng mga filosofiya, ang layon po niyan ay bigyan ng katwiran ang lahat ng nangyayari. Kaya nga po sinasabi natin paaralan ng buhay. Na dahil nga po sa iba't ibang pananaw, iba't ibang kantasan ng pag-iisip ng mga tao, ay nagkakaroon ng iba't ibang mga pananampalataya, iba't ibang mga relihiyon, iba't ibang mga filosofiya. Nandoon ngayon sa mga mananampalataya, kung tawagin, o mga mag-aaral ng mga filosofiya, kung ano yung magbibigay sa kanila, kung ano yung magiging mas makatwiran, mas katanggap-tanggap sa kanila. Kaya nga po sa ating pag-aaral sa Espiritismo, sinasabi natin, nakaayon sa tatlong aspeto. Wala tayong pinag-aaralan o tinuturo na labag sa batas ng kalikasan. Wala tayong pinag-aaralan o tinatanggap na labag sa katwiran. At ang pinakahuli, wala tayong tinatanggap, pinag-aaralan na prinsipyo na labag sa moral. Na kung atin pong again, pagbabalikan ko lang po dahil nandun yan sa pinag-aaralan namin talaga, the Gospel according to Spiritism. Ano pong sabi sa Biblia din? Makikilala mo ang puno dun sa kanyang mga bunga. So sa isang sabihin na natin na talagang tunay na mag-aaral ng Spiritismo, na hindi na nagagalit, wala nang tinuturing na kaaway, na lahat ay ginagawa na lang upang siya ay magkawanggawa, gumawa ng mabuti dahil yun ang naaayon sa mga prinsipyo ng Spiritismo. Kung lahat tayo maging ganon, masasabi ba nating paraiso na ang daigdig? Dahil kung meron ng mga reliyon na nagtuturo ng pagbabaha-bahagi, na kami lang ang mga anak ng Diyos, na kayong lahat ay others, kayo ay mga anak ni Satanas. Yan ba ang turo ng Yesus? Di ba nga sabi ni Jesus, iwanan mo yung 99, hanapin mo yung isang nawawala? Anong sinasabi ng Espiritismo? Uno para todos, todos para uno. Kapatirang pandaigdigan. So, nasa sa atin nga, kaya nga may kalayaan tayo, hindi nagpipilit ang Espiritismo. Pero lagi ko nga sinasabi, kung uunawain lang natin ang katuruan ng Espiritismo, hindi na tayo magagalit. Dahil lahat ng yan, dapat mangyari. Dinadali sa lamang ako. Yung mga kaaway ko, pinagbabayad lamang ako. Bakit tayo malulungkot kung meron tayong cancer? Di ba may susunod na buhay pa? Kinakailangan lang tanggalin yung mabigat na kargo de konsensya ko na pumipigil sa akin sa pagbulusok pataas. Na yun nga yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang kaunawaan na mayroong reinkarnasyon. Dahil sabi nga ni Dico, hindi sapat ang isang buhay para ayusin natin lahat ng ating kakulangan, ng ating kahinaan. So bakit tayo malulungkot? Kaya nga pinagdiriwang natin ang tinatawag na kamatayan, di ba? Dahil ibig sabihin nun, tayo ay magpapatuloy sa ating lakbayin. At bakit tayo matatakot kung ano yung darating bukas? Alam naman natin, hawak natin ang ating kinabukasan kapag tayo ay nagtatanim na ng kabutihan, nangangahulugan ng mga isusunod na buhay natin, aanihin natin puro kagandahan na rin, puro kabutihan. So bakit ako matatakot? So may kapangyarihan tayo. Mapapanghawakan natin yung ating kapalaran. Kaya nga sabi sa Invictus, I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. Kapatid Arnie, nagtatamay? Basahin ko lang po yung FB message natin. Komento mula sa kapatid ng Ima Pahardo Bonoan. Ito po yung kaninang aksa yung tungkol sa negatibong epekto. Magandang umaga mga kapatid. Tunay nga po na tayo ay naharap
at napapaligiran ng mga iba't ibang puwersa, negatibo man o positibo. Gayunpaman, kung di pa natin maiwasan, sinasabi na hindi man tayo maging kabawasan sa mga negatibong puwersa, ay huwag tayong maging karagdagan sa mga ito. Darating ang panahon kung tayo ay may sapat ng lakas, maaari na tayo makagawa upang mabawasan ang mga negatibong kaisipan. Ilan po? So, lagi ko rin narinig yan nung kabataan pa ako. Dahil ko po ng panano yung martial law Maging kabawasan na lang daw tayo, wag na tayo maging karagdagan. So again, hindi po sinasabi na tayo magbulag-bulagan. Dahil nga mayroon tayong tungkulin kahit paano na may tuwid kung anuman yung hindi matuwid. Na ang ibig sabihin po niyan, magsisikap tayo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga aralin ng Espiritismo. Hindi po yung magsasalita tayo ng mga pangungusap na makapag-ihimok, pagsisilakbo ng damdamin, ang pagkakaroon ng puot, pagkakaroon ng pagkaaway, kundi ituturo nga natin yung galing din mismo kay Jesus. Magsabog tayo ng kapayapaan, ng kaunawaan, ng pagpapatawad. Dahil marami pa sa mga kapatid natin ang hindi nakakaunawa, ang kulang sa kabaitan. Natatandaan ko yung isang halimbawa dito na may dinulog sa atin na isang kapatid na sinasapian, in quotation marks, ng mababang espiritu. Ano ang unang tugon natin? Itaboy. Di ba? Lumayas ka, mababang espiritu. Huwag mong gambalain ang aming kapatid. Pero hindi ba tinuturo nga ang Espiritismo na dapat hahanapin natin yung mga naguguluhan, yung mga nadidiliman, at gagabayan natin ngayon sa tamang landas? Inilalapit na raw sa atin yung Espiritong manghihibo. Tapos saka pa natin itataboy? So, yun nga yung sinasabi lagi sa atin, lawakan natin ang ating pag-iisip. Namnamin, unawain natin, ano ba itong katuruan ng Espiritismo? Bakit ba pinagsikapan ng ating mga ninuno na itaguyod ang lahumildad, ang ating unyon, ang pag-aaral ng Espiritismo? Dahil nga may nakita silang kadakilaan sa mga aral nito. May nakita sila mga katotohanan na universal. Kailangan lang na natin suyurin ng mas malalim. Kaya tayo nagkakaroon ng ganitong pag-aaral, pagpapalitan ng puro. So, sabi ni Jesus, wala kayong kaaway. Dahil kung minamahal mo, hindi na kaaway yan Kapatid na yan. So, ang turo ng Espiritismo, walang kaaway. Walang mga masamang tao. Wala kayong itataboy. Lahat kakalingahin ninyo bilang mga nakababatang mga kapatid na nangangailangan ng gabay. Hindi pinapangako na mababago natin ang buong daigdig sa iisang buhay. Kaya nga mayroong reinkarnasyon Pero kailangan nating simulan sa kasalukuyan. Gaano mang kaliit ang ating kakayanan, kinakailangan patuloy tayong humahakbang pasulong. Hindi tayo maaaring manatili kung nasaan tayo ngayon. Dahil yan ay paglabag din sa batas ng universo, yung tinatawag na batas ng pagsulong. Responsibilidad natin na linangin ng ating sarili. Dahil yan ang batas ng universo. So kaya nga po kahit na gaano kamunti, munting lahumildad, sentro nila, diba, Ate Tessie, kahit na gaano kamunti ang ating karunungan, ang ating kakayanan, kinakailangan tayong humakbang pasulong. Yes, si Ate Celia po ulit. Hindi ko ho
mapalampas yung sinabi ng kapatid na Junjun na dapat tayo ay sumulong. Yun ho, siguro ang dapat nating palaging isaisip na ang espiritismo ay napapangibabawan ng batas ng pagsulong. Lahat ay nararapat magbago para sa ikabubuti ng ating hindi lamang ng ating sarili kundi ng sangkatauhan. Gusto ko ho sana ding balikan yung sinabi ng kapatid na Ferdy. Parang kung nakikita mong mali, hindi ka ba dapat tumayo? Hindi ba ito pwedeng tingnan mo na kamalian na ginagawa at dapat iwasto? Ngunit sa amin pong pag-aaral nung tinatawag naming conflict management ay sinasabi po nila na ang palaging pinanghahawakan ng tao ay ang kanyang paniniwala kung ano ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Ito ba ay katotohanan mo o katotohanan niya? Katotohanan ng iyong grupo o katotohanan ng ibang grupo? Palaging titingnan po sana natin kung ano ang bumabalik po ako sa aking pinagmula na palaging may dalawang panig ang bawat argumento, ang bawat layunin. Kaya paano po natin malalaman kung dapat ba nating tindigan kung ano ang ating pinaniniwalaan? Nabanggit na nga po ng kapatid na JC na ang spiritismo ay nananalig sa tatlong batas. At ang huli po niyang binanggit ay batas ng moralidad. Ito po ay malinaw sapagkat nasasalig po ito sa kautusan sa atin ng Diyos. Ano ang tama para sa atin? Malinaw pong nakikita natin ito. Ngunit meron din pong mga alitigtigin na ipinapasok sa atin ng mga ibang tao tungkol sa mga tinatawag po nating fake news ngayon. Ang dami pong impormasyon na pumapasok sa atin at nalilihis po tayo sa dapat nating puntahan na katotohanan. Sana katotohanan ng Diyos. At sa halip ay nababali po, naiikot po ng ibang tao, ng ibang mga malalakas na tinig. Ang dapat sana ay makita natin ng malinaw. Nabanggit po, isa po siguro tinatawag nating puting elepante dito sa ating bulwagan, sa ating pagtitipon, ay ang tinatawag nga po ng kapatid na Ferdy na politika. Sabi nga po ng kapatid na Junjun noong panahon ng martial law, tayo lahat ay sama-samang tumindig. Tayo lahat ay sama-samang lumaban sa nakikita nating threat, sa banta sa ating kalayaan at sa ating mismong mga kabuhayan, sa ating lipunan, sa pagsikil ng ating ng nakikita nating karapatan. At sa akin po, marahil ay isang indikasyon kung ano ang dapat nating puntahan ay yun pong sinasabi nila, may sinasabi po sila sa ang mga Amerikano na ang batas ng ang boses, ang tinig ng mga tao ay ang tinig ng Diyos. Kung nakikita po natin na pare-pareho tayo, nakikita po natin na ito ang tamang direksyon, ay siguro po ayan ang panahon na dapat tayo ay tumayo, tumindig po tayo. Ngunit meron din pong panahon na sabi nga ng kapatid na Junjun, nagbabago ang lahat. At yun po siguro ang dapat nating tingnan. Dapat po ay kilalanin natin na may mga pagbabago na dapat po nating isaalang-alang sa ating paggawa ng desisyon. Hindi palaging ito ang tamang daan. Maaaring ang tiningnan natin ng tama noon ay iba na. Ito ay patungo na sa kawalan.
at meron ng bagong sa mga pangyayaring lumipas at kasalukuyang nagaganap, ay meron tayong dapat puntahan na dapat nating kilalanin na maaaring ito ang bagong daan, ang panahon ng ating pagsulong, iwanan ang nakalipas na sumusukal sa ating kaisipan at gumugulo sa ating mga pagtingin sa mga bagay-bagay. Nais ko lang po sanang banggitin. Yun nga pong, hindi po ako makaiwas sa politika. Noong araw ay sabay-sabay po tayong tumayo. Isa po ako sa ang aking pong ama, aking pong kapatid. Humiga po sila sa lansangan para sa harap ng tangke, walang takot. At kami po ay nasa EDSA rin. Sama-sama po kami, kasama ng lahat ng ating mga kaluluwa na humihingi ng katarungan para sa ating mga palagay natin ay niyayapakan, niyuyurakan ng mga karapatan. Ngunit, tapos na po ito. Tapos na po ang phase na ito. Maaari po bang tumingin na tayo sa panibagong bukas? Maaari po bang pagtingin at magsama-sama tayo muli? Sapagkat noon pong panahon na yon, lahat ng iba't ibang paniniwala ay nagbungkos upang lumaban. Okay. Ngunit ngayon ay maaari po sigurong tingnan natin na meron ding panibago, meron ding ibang pananaw na maaari nating puntahan upang tayo ay magsama-sama sa panibagong kalayaan at pag-usad. Okay. Thank you very much. So yun, Mrs. Bean? Sige, go ahead. Ate Apa. Sa akin, wala akong, nakikinig ako sa ating pagsapang-usapan. Siguro, sa akin, ito yung aking mga, hindi ito opinion, kundi ito yung aking natutunan bilang mag-aaral ng Espiritismo. At babalikan ko yung unang tanong, ay yung unang sinabi ng ating kapatid na JC, na ang Espiritu ay simulaing lakas. Dahil tayo ay tao, meron tayong laman, meron tayong espiritu. Na kung laging binabanggit ng ating kabatlayaan, na kailangan natin na binanggit din, na palakasin natin ang ating espiritu sa pamamagitan lalo na ang ating pag-iisip, damdamin at kalooban. Lagi yan binibilin sa atin, palakasin natin ang ating mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ako, magsasalita ako bilang mag-aaral ng Espiritismo. Kasi kapag natin yung ibang tao, medyo lalayo tayo Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay nauukos sa Espiritismo at tayo ay mag-aaral. At tayo, dahil tayo ay may katawan laman, tao, marami tayong kahinaan. Kaya nga pinalalakas natin ang ating pag-iisip, damdamin at kalooban para palakasin natin ang ating mga sarili kung paano natin paglalabanan yung ating mga kamangmangan, kahinaan. At kung may negatibo na dumadating sa atin, dahil sabi nga, kung ano ang ating iniisip, kung negative, hindi maganda, yun din ang mahahatak natin. Kaya nga nandito tayo no? Kung nahahatak natin, nahahapit natin yung mga negatibong enerhiya, maraming mga pangyayari na darating na hindi maganda. Katulad, magbibigay ako ng isang halimbawa. Sa akin nga, kaya dahil ako nangyari sa akin na nitong nakaraang eleksyon ay hindi tayo pinalad. At naunawaan ko kung bakit nangyari yon. Dahil dito pa lang, mismo ang ating kabatlayaan ang nagsabi, maraming negatibo ang nakapaligid sa akin. Negatibong kaisipan ang nakakasagabal sa akin. Ngayon, bilang mag-aaral ng Espiritismo sa aking natutunan, sa akin, hinanda ko yung aking sarili. Siguro dahil sa aking natutunan na
Inanda ko yung aking sarili na merong itong negatibong mangyayari sa akin. Ano ang aking ginawa? Dahil siguro meron na akong natututunan sa mga aking napapag-aralan, ang tinanggap ko ng maluwag sa aking kalooban yung pangyayari na yon. Kaya yun ang sinasabi na palakasin ang pag-iisip, damdamin at kalooban. Iwaksi yung mga negatibong kaisipan para hindi natin siguro, dahil sabi nga, nag-iisip din ako ng negatibo sa aking mga kalaban, sa aking mga kapwa, kaya negatibo rin ang dumating ang aking inani. Kaya yan po yung sa akin na natutunan, dahil nga sabi, simulaing lakas ang spirit. Yes. Ba't tawa ng tawa, kapatid na Emmy? Yun ang aking Okay. natutunan. Kaya, yun lang aking masasabi. Okay. Thank you very much. Napakaganda nga po. So, yun nga po, no? Bawat isa sa atin, mayroon pong kaaralan. Lahat ng nangyayari po sa atin, yan po ay kaaralan. Kaya ituring man natin na maganda, kaya ituring man natin na masakit, mapait, lahat po yan kaaralan para sa ating ikasusulong, sa ating kadadalisay. Bakit po hindi naman lahat ng mga panalangin ninyo sinasagot? Ba't hindi lahat ng ating adhikain nangyayari? Dahil po mayroon ng nangingibabaw na kalooban ng Diyos, batas naturalesa, na may kadahilanan lahat. Na kinakailangan nga, tulad nga ng lagi nang tinuturo sa atin, kinakailangan, yung sinabi nga ni Ate Irma, huwag na kayong maging karagdagan pa. Kung negatibo na nga ang nangingibabaw, daragdag pa ba kayo? Ibig sabihin kasi, ay bibigyan nyo pa ng karagdagan lakas yung negatibong yon kung sasalubuhin nyo rin ng negatibo. Kaya nga sinasabing magtiwala tayo, panghawakan natin ang itinuturo ng Espiritismo na ang Diyos wagas ng hustisya. Na nangyayari sa atin ay yun nga, kaparaanan ng pagdadalisay. Mayroon tayong naging mga pagkukulang noon na pinupuno lamang ngayon. Na kung ano man ang ating ginagawang kabutihan ngayon, hindi na sasayang yahan. Lahat ng mabubuti nating alagatain, lahat ng mabubuti nating mithiin, yan ay puwersa na pinapaimbulog din natin. Walang nasasayang dyan. Hindi man natin ngayon anihin, babalik at babalik yan sa hinaharap. Kaya nga magpatuloy lang tayo ng pagtanim. Magpatuloy lang tayo ng pagtitiis. Dahil nga nangyayari ang dapat mangyari. At ang lahat ng yan ay para sa ikususulong ng sangkatauhan. Hindi ng sarili lang natin. May tamang panahon para sa lahat. At kung naniniwala nga tayo na ang Diyos ay wagas na katarungan, wagas na pag-ibig, wagas na makapangyarihan, dapat nagtitiwala tayo na nangyayari lamang talaga ang dapat na mangyari at walang dahilan para tayo magalit, malungkot o matakot. Kaya nga laging inaambil sa atin kapayapaan na dulot ng karunungan at pag-ibig. Sino lamang po mga kapatid, magtatapos na po tayo sa ating pag-aaral ngayong buwan hanggang sa susunod po. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon.